tatlong malalaking pangalan at mayaman na politiko ang kumalas sa majority group sa Kongreso led by Speaker Martin Romualdez. Yan po yung super majority na taga-suporta ng gobyerno. Ano kaya ang gagawin itong tatlo? At ito ba ay magiging sakit ng ulo ng Kongreso ngayon? Pinangungunahan po ito ng umalis sa grupo si Toby Chanco na malapit sa mga Marcos at Romualdez. Pero naging kalaban ng speaker ngayon, Congressman ng Navotas, Congressman Benitez San Negros, bilyonaryo, Congressman Prasco ng Cebu. Isa yan, so tatlo yan. Negros, Cebu, at saka NCR. Yan po yung tatlong ngayon ay independent. So tingnan natin, mga veterano yan. Pero ang isa sa mga controversial dito, unahin natin itong kay Congressman Prasco. Alam nyo kaya interesado akong ipaliwanag sa inyo ito. Manugang po ito ni dating Governor Garcia. Asawa ito ni Secretary Christine Prasco Garcia o Garcia Prasco ng Department of Tourism ngayon. So, Cabinet Secretary yung asawa ni Congressman Prasco. Tapos yung kanyang asawa ay hindi nakaalyado ni Speaker. Pero member ng gabinete si Secretary. So, paano ngayon yan? Huwag niyong kalimutan, meron pang isa. Noon ay mayor, ngayon ay Secretary Prasco ng Department of Tourism. Yan po ay dating spokesperson ni Sara Duterte noong 2022. Bago nag-eleksyon. Silang dalawa ang magkasama lagi nun. Mayor yan ng isang lugar dyan sa Cebu. Ginawang spokesperson. Ilang beses ko na-interview sa television yan eh. English speaking yan kasi taga Cebu. Mas kabisado yung mag-Bisaya at mag-English siya kaysa mag-Tagalog. Kaya nung ko na nasubaybayan yan. Spokesman ni Sara Duterte. Ngayon ang tanong, na yung kanyang asawa na kasama sa majority ay humiwalay kay Speaker. Tapos, siya ay member ng gabinete. At dating spokesman ngayon, dating spokesman dati ni Sara Duterte. Saan ngayon ang loyalty ng mag-asawang ito? Definitely, wala na sa kay Speaker. So, ang loyalty ba ng DOT Secretary at saka nung Congressman Prasco na kanyang asawa ay nakay Pangulong Marcos pa rin? O nasa mga Duterte na ulit? Tanong lang po yan. Nailatag ko na kung ano mga dahilan. Kaya kasi mahalaga kung may tanong kasi talakayin ito dahil abay napakahirap ng member ng gabinete. Dapat ang loyalty mo ay 1,000% ka sa presidente pag ikaw ay member ng gabinete. Dahil maraming sensitibong topic dyan. Maraming sensitibong pinag-uusapan dyan. On and off sa camera or sa cabinet. Kahit na hindi cabinet meeting, may mga sensitibong issue sa executive department. Eh kung yung isang member ng gabinete, nakakaduda na ang loyalty kasi yung asawa kalaban na ng speaker. Tapos identify ng dating spokesman ni Sara Duterte. Baka may relasyon pa sila. So ano dapat gawin? Nakakaubo tuloy itong istoryang ito. Kailangan bang manatili pa si Secretary Prasco bilang Department of Tourism Secretary? Dapat ba siyang alisin ng Pangulo? O dapat ba siyang mag-resign? Yan po yung mga tanong. Maging matalino lang kasi yung ibang mga hindi nakakaintindi ng topic, kagad-agad, binabanatan ako, kagad-agad, sasabihin kung ano-ano. Kasi hindi nyo naintindihan. Pakinggan nyo mabuti yung pinag-uusapan. Nailatag ko na yung mga dahilan. Kaya nasa inyo malayang comment, reaction kung ano ang palagay nyo. Kailangan pa bang pagtiwalaan ni Pangulong Marcos ang DOT Secretary bilang membro ng gabinete? Dahil nga ho dun sa, kasi kahit na anong mangyari, mag-asawa yan eh. Eh hindi na ho kaalyado ni Romualdez yung asawa. Paano yun? Actually talagang tinanggihan niyang suportahan ng eleksyon for speaker. Ayan ang issue. Ito naman kay Tiangco, isa pa ito, dahil ito malapit sa mga Marcos.
Malapit ito sa mga Romualdez. Laging kasama ito sa mga lunch at dinner ng exclusive ng pamilya nila. Kinalaban din si Speaker dahil naman sa issue ng budget. Hindi niya gusto ang sistema ng paggawa ng budget ng Kongreso. Talaga daw delikado. Marami daw maaaring singit. Ayaw niya ng small committee. Meron kasing small committee sa Congress. Tie up sa Senado. Maliban sa BICA, meron pang maliit na committee na binuo. Yun ang pinagdadaanan, yun ang pinagdudahan ni Tiangco na baka yun ang gumagawa ng mga insertion o palusot. Dapat daw mawala yung small committee niyan para maging malinis, transparent yung pera, yung budget. Kasi transparency, responsibility, and accountability dapat talaga sa national budget. So yun ang dahilan ni Tiangco kaya siya ay himiwalay dito sa isang Romualdez kahit na siya ay malapit sa mga Marcos at Romualdez. Si Benitez naman ay nag-ambisyon niya na maging speaker, alam naman natin. Bilyonaryo po yun. Benitez. At kung yung mga gunita, ang Benitez family, kasama yan sa original na mga Marcos supporters ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung mga Romualdez, Benitez, Recto, Omping, at kung anong malaking pangalan ng araw, Benedicto, yan po yung mga original na mga Marcos supporters. Kasama yung pamilyang Benitez. Ito, batang Benitez po ito, bilyonaryo. Humiwalay din kay Speaker. Dahil gusto rin na mga Speaker. Yan po. Yung tatlong yun, hindi biro. May influence yun. Pero tingnan natin. Under control pa rin daw ni Speaker ang liderato. Kaya lang, may implication ito sa Executive Department. Kasi nga naipaliwanag ko na yung Prasco, asawa ni DOT Secretary, etong si Tiangco, malapit sa pamilyang Marcos at saka sa Romualdez. Si Benitez naman, ma-influensya rin yan dahil super yaman yan. Napaka-bilyonaryong tao niyan. Yun po yun. Hindi ko masinabing gagamitin na yung pera, pero maraming connection yan. Maraming negosyo yan. At marami rin yung kaalyado sa Executive Department. Ayan po yung kaganapan ngayong 20 Congress. Ating abangan ito. Dahil anuman ang ginagawa nila, kahit sino pa sila, pera natin, pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino ang ginagamit nila. Sweldo, allowance, travel, at kung ano pa mga expenses nila, people's money. Dahil sila ay House of the People, representatives ng taong bayan sa Kongreso. Kaya allowed silang gumamit ng pera. Kaya naman tayong mga Pilipino, may karapatan at kapangyarihan din talakayin kung ano itong nangyayaring ito. Dapat nating bantayan. Huwag nating ipagkatiwala 100%. Dahil kaalyado, magtitiwala tayo. Hindi. Minsan yung kaalyado ang nagiging ahas sa galawan. Minsan yung kapartido at malapit sa Pangulo at sa gobyerno ang nagiging sagabal at nagiging tinik sa development at pagbabago ng gusto ng ating Pangulo. Ganun po. Kaya may kasabihan niya mag-ingat ka sa taong malalapit sa iyo. Mag-ingat ka sa taong mas malapit sa iyo. Totoo yan. Hindi lahat ng nakapaligid kahit kamag-anak ay pagkakatiwalaan 1,000%. Kadalasan o merong nangyayari, nagiging problema yon. Alam yan ng Pangulo. Kaya tayo mga mamamayan, kayo, karapatan yung bantayan ito. Kung tagat-suporta kayo ng Pangulo, higit sa lahat, pera ng lahat ng Pilipino ang ginagastos nila.